Isang malaking balakid para sa ilang tobacco farmers ang paglala ng problema sa ilegal at puslit na sigarilyo. Lubhang mas mura kasi ang bentahan ng mga ito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, inaalagaan ng mga magsakang tulad ni Saturnino Caturning Distor ang ikta-ektaryang tobacco sa loob ng 4 na buwan dito sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagpapatuyo, hanggang sa pagbebenta ng mga dahon ng tobacco, marami sa kanila, ito na ang kinagis ng trabaho na minana pa sa kanilang mga ninuno. Kaya para sa mga magsasakang tulad niya, isang malaking balakid sa kanilang nag-iisang hanap buhay ang paglala ng problema sa illegal at smuggled cigarettes sa bansa. Ito lang yung crops na pag nagtanim kami, mayroon na kaming buyer, sure buyer. Mayroon na rin kaming presyo na alam namin na pagbibili ng aming buyers at may mga support na galing sa gobyerno at sa aming mga buyers. Kwento ni Caturning, ang mga magsaka na nasa grassroots level ang mga pinakaapektado sa industriya ng sigarilyo. May quota system daw kasi silang sinusunod sa tulong ng malalaking kumpanya. Kaya kwento niya, kasabay ng pagbaba ng kinikita ng cigarette manufacturing companies ay ang pagbaba ng binibiling tobacco leaves mula sa mga kooperatiba ng mga magsaka. Siyempre yung tobacco manufacturers din, sabi nila, ay imbis na makakabinta sila ng halimbawa 1,000 sticks, 1,000 sticks, 70 yung nabigay na ng kwan, ng smuggle na sigarilyo. So sabi niya, babawasan natin yung ating kwan, demand sa inyo, yung inyong quota na gagawin natin. Imbis na magtanim ka ng marami sana, pero limitado yung kanilang quota dahil doon sa epekto ng smuggled cigarettes. Taon-taon, tila palala ng palala raw ang problema. Actually, before 2020, may mga smuggled na tayo. Pero naramdaman namin yung epekto ng smuggled cigarettes nung by 2020, 2021. Parang nag-reduce kami, nababawasan kami ng 5% taon-taon. Ayon sa mga otoridad, umaabot sa 40 pesos per pack ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo. Malayong-malayo sa 180 to 200 pesos na retail price ng mga legal na produkto. Kaya ang ilang tendera, tulad ni Rowena, hindi niya tunay na pangalan, mas pinipiling mag-angkat ng iligal. Anya, bukod sa mas maliit na kapital ang kailangan, mas madali rin daw maibenta, lalo na sa mga low-income household. Kasi minsan naghahanap yung taga-bukid din eh. So mas mura po na sigarilyo? Opo sir, mas mura na sigarilyo. Ayon kay Rowena, maraming paraan para makakuha ng illegal na sigarilyo. Minsan, may mga nagde-deliver na sakay ng motor o tricycle na nangangatok umano sa mga sari-sari store. Maaari ka rin daw makakuha sa mga palengke, basta alam mo kung sino ang pagtatanungan. Paano po yung nagiging sistema? May nagde-deliver po sa inyo? Minsan, nagtatanong-tanong ako sa palengke, minsan wala, minsan mayroon. Paano po nagtatanong sa palengke? Sa palengke po kayo bumibili? May tinda po kayong murang sigarilyo, ganun. Pero pag hindi ka kilala, hindi ka bibigyan. Bakit po hindi bibigyan pag kilala? Baka daw iba ang mabigyan. Baka mahuli, ganun. O baka mahuli daw. Nagpaalala si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lang smugglers at manufacturers ng illegal na sigarilyo ang may pananagutan sa batas. Anya, maaaring maharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mapatutunayan na sangkot sa mga operasyon ng illicit tobacco trading, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act, Anti-Agricultural Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act, Consumer Act at Tax Evasion. Kasabay nito, nananatili ang panawagan ng mga magsasaka na nasa laylayan at pinaka-naaapektuhan. Habang patuloy na lumalaganap ang iligal na sigarilyo sa mga pamilihan, unti-unting nanganganib ang kanilang kabuhayan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.